Sama-samang panonoorin ng mga kaanak ng mga biktima ng madugong extrajudicial killings ang pagsisimula ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. At live mula sa Maynila, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM, ano latest dyan? Jack, sama-sama ngang manonood ang mga kamag-anak ng biktima ng EJK victims dito sa Catholic Trade Building kung saan mamayang konti lamang ay magsisimula na yung live streaming kung saan ilang pamilya nga yung nandito. Sa talanga ng Project Paghilom ay aabot sa 70 na mga pamilya ang pumunta dito para manood ng live stream ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. 4 na araw gugulong ang pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng crimes against humanity dahil sa madugong drug war na pinalaganap sa kanyang administrasyon. Dito ay ipepresenta ng prosecution ang kanilang mga bitbit na ebidensya at iharap din ng mga tatayong abogado ng mga biktima. May pagkakataon din ang kampo ni Duterte na depensa ng mga aligasyon na binabato sa kanilang kliyente. Sa mga susunod na araw ay may tsansa ang bawat isa na maglabas ng mga bala para kumbinsihin ang mga hukom na sapat ang kanilang mga ebidensya. 3 senaryo umano ang posibleng mangyari kapag natapos na ang pre-trial. Nandyan ang kukumpirmahin ng mga hukom ang kaso at ililipat na sa formal na paglilitis si Duterte kung saan dito ay magiging akusado na siya. Pangalawa, ay pwedeng ipagliban muna ang kaso at utusan ng mga prosecutors na maglahad pa ng dagdag na ebidensya o magsagawa ng investigasyon. Posible rin na baguhin o amendahan ang mga kaso kung ang mga ebidensya ay iba ang tinuturong krimen. Ang huli naman ay pwedeng ipahinto ng mga hukom ang kaso kung walang makitang sapat na ebidensya. Magkakaroon ng 2 buwan o 60 araw ang ICC pre-trial chamber para makapagdesisyon sa kaso ni Digong pagtapos ng gagawing confirmation of charges hearing ngayong linggo. Sama-sama naman na manonood ng live stream ng pagdinig sa kaso ngayong hapon ang mga kaanak ng EJK victims dito sa Catholic Trade Building sa Maynila. Nakausap nga natin ang isa sa mga nanay ng biktima na ilang dangkal lang umano ang layo ng kanyang anak sa kanilang bahay nang pagbabarilin ito ng mga armadong lalaki noong 2018. Dumating na babae sa bahay ko, tumatakbo, hingal-hingal kasi sa labas ng garahe ng Malonzo Trucking na baril ang anak ko. At ibe kang yung anak mo na baril. Yun. Tapos natakbo pa nila sa ospital. Tapos kaming mag-asawa, sugod kami sa ospital. Naliligo sa dugo yung anak ko. Hindi umano niya matanggap na sa isang iglap ay nanakawin lang ng kusino man ang buhay ng kanyang anak. Malaking bagay daw na masaksiyan niya ang gagawing confirmation of charges hearing sa dating Pangulo na itinuturong ulo sa madugong kampanya kontra droga. Maganda yung kinalabasan ngayon ng ICC na nahuli si Duterte para managot din siya sa sila yung mga dahilan ng mga kamatayan dito sa buong Pilipinas Sila yung mga may utos Kaya dapat lang di silang makulong. Jack, magkakaroon nga rin ng live stream doon naman sa Bahay Kalinga sa may Caloocan City kung saan ilang pamilya rin ang manonood doon ng itong confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon nga ay inaabangan natin na magsimula na yung live stream dahil ayon nga sa ICC meron lang delay na 30 minutes yung live streaming na mangyayari. Kaya medyo mga 5:30 pa daw magsisimula itong live stream ng pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Jack? JM, tanong ko lang, kasi di ba meron tayo yung mga set of complainants, yung talagang nasama sa charge sheet, pero meron din naman mga hindi nakasama kasi hindi sila kasama doon sa period nga na kinonsider. Etong mga nandyan ba ay kasama sila doon sa mismong charge sheet? At kung kasama sila, ay pupunta rin ba sila sa The Hague or dito lang talaga sila?
Yes, Jack, base doon sa mga nakausap natin kanina, halos lahat sila, yung mga nangyaring insidente ay 2018, 2019, pababa yung mga nangyaring pagpatay doon sa kanilang mga kaanak. Kaya pasok na pasok sila doon sa time na sinabi ng ICC. Pero yun nga, ang ilan dito na nakausap natin, hirap sila sa pinansyal na pera, kaya hindi sila agad-agad makalipad doon sa dahig. Kaya naman itong Project Paghilom ay nag-set up nga ng live streaming para naman kahit papano itong mga kaanak na hindi makakapunta mismo doon sa ICC ay mapanood nila yung live stream nitong pagdinig ng isang buong linggo para dito sa kasong Crimes Against Humanity laban nga dito sa dating Pangulo. Jack? Okay, maraming salamat, JM Pineda.